Sinlaku lumakas na bilang isang bagyo, typhoon category na may direksyon diretso sa Guam. Ano ang posibleng epekto nito sa bansa? Alamin ang mga lugar na tatamaan at dadaanan ng bagyong ito. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authorities sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, April 12 na po tayo. Narito nating update sa panahon tungkol sa Sinlaku. Ang dating severe tropical storm Sinlaku ay lumakas na ngayon bilang isang ganap na bagyo o typhoon category na, habang nananatiling halos stationary o mabagal ang galaw sa karagatan sa timog silangan ng Guam. Ang kasalukuyang lokasyon ng bagyong Sinlaku ay nasa layong 2,760 kilometers east of northeastern Mindanao na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 150 kilometers per hour at 185 kilometers per hour ang pagbugso nito. Kumikilos ito pa north-northwestward ng mabagal. Mga kababayan, kung susukati naman ang lokasyon nito mula sa Guam ay nasa layong 800 kilometers timog silangan ng Guam, USA. Kumikilos ito ng mabagal ngunit inaasahang liliko pahilagang kanluran o northwest sa mga susunod na oras. Batay sa pinakahuling forecast, tatahak ang bagyong Sinlaku patungo sa Guam at posibleng maramdaman ang epekto nito roon sa unang bahagi ng susunod na linggo. Pagkatapos ito, inaasahang liliko, pahilaga at silangan palayo sa anumang kalupaan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi ito tatahak papunta ng ating bansang Pilipinas. Narito ang pinakamahalagang balita. Tumaas ang posibilidad na hindi papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Sinlaku. At kahit pumasok man ito, posibleng dumaan lamang sa boundary. Walang direktang epekto ito sa kalupaan ng ating bansa. Hindi rin inaasahan ang paglandfall nito sa kalupaan ng ating bansa. Sa ngayon, walang inaasahang direktang epekto sa loob ng 7 araw. Kaya mga kababayan, magandang balita pa ito. Pero tandaan, kahit walang direktang pagtama ito sa lupa, may mga posibleng epekto pa rin ito sa ating bansa. Ang long period swell, malalakas na alon galing sa Pacific side at posibleng rip current. Posibleng maapektuhan ang eastern seaboard ng bansa, mga coastal areas na nakaharap sa Pasipiko. Paalala, kahit malayo ang bagyo, ang alon ay maaring umabot pa rin sa baybayin. Gaano nga ba kalakas ang bagyong Sinlaku o ang intensity nito? Narito ang lakas ng bagyo batay sa International Agency. Ayon sa NWS ng Guam, may lakas ito na umaabot sa 112 kilometers per hour ang bugso ng hangin. At ayon naman sa Japan Meteorological Agency, may lakas ito na taglay na umaabot sa 130 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 240 kilometers per hour. Ayon naman sa JTWC o Joint Typhoon Weather Center, umaabot ito sa 140 kilometers per hour na may pagbugso na umaabot sa 175 kilometers per hour. May posibilidad pa ring lumakas ito mga kababayan at hindi inaalis ang tsansa na maging isang super typhoon sa mga darating na araw. Ano ang impact nito sa pinakamalapit na kalupaan lalo na higit sa Guam at sa karatig lugar? Sa ngayon may mga umiiral na babala. Ayon sa Typhoon Watch, posibleng tatama ito sa loob ng 48 oras. Ayon naman sa Tropical Storm Warning, inaasahan ang malalakas na hangin at ulan. Ilang mga lugar ay apektado na. Sa kabuuan nating mga kababayan, malayo ang bagyong Sinlaku sa ating bansa. Hindi pabor ang steering winds para ito ay lumapit at ang trap sa Japan ang nagtutulak pataas sa bagyo. Kaya ang forecast model ay nagkakaisa na sa northward turns ang direksyon nito. Kaya malinaw, hindi ito magiging banta dito sa ating bansa. Dako naman tayo sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. Habang malayo pa ang bagyo, mainit at malinsangan ang panahon sa karamihan ng ating bansa. May isolated thunderstorm, lalo na sa bandang hapon o gabi, dulot namang ito ng localized weather system. Sa ating mga kababayan, maraming tanong kung papasok ba sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sinlaku. Ano ang ibig sabihin nito? Mga kababayan, may posibilidad na pumasok ang bagyong Sinlaku sa Philippine Area of Responsibility o PAR. At kapag nangyari ito, tatawagin itong bagyong Kaloy, ang unang bagyo sa buwan ng Abril at pangatlong bagyo naman sa taong 2026. Ngunit mahalagang linawin, ang pagpasok sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility ay para lamang sa monitoring. Hindi ibig sabihin na tatama ito sa kalupaan at hindi ibig sabihin na magiging malakas
ang epekto dito sa bansa. Ito ang madalas na nagiging sanhi ng hindi kinakailangang kaba, kaya mahalagang maintindihan ito ng tama. Kaya kahit malayo ang bagyo, may mga posibleng hindi direktang epekto. Tulad ng nabanggit natin kanina, malalakas na alon at mapanganib na rip current na mapanganib sa maliliit na bangka. Lalong mararamdaman sa silangang baybayin ng bansa, lalo na sa Siargao at Eastern Mindanao. Maaring umabot sa 2 hanggang 3 metro ang taas ng alon. Mas mataas pa ang long period swell na mas delikado. Kaya kahit walang ulan o bagyo sa lupa, delikado pa rin ang karagatan. Habang papalayo ang bagyong Sinlaco, posibleng magkaroon ng bahagyang mas malamig na hangin dulot ng northerly breeze sa huling bahagi ng linggo. Samantala, sa malaking bahagi ng bansa, mainit at tuyo ang panahon at may isolated rain shower na lalo na sa bandang Mindanao. Dulot naman ito ng easterlies. Kaya sa ating mga kababayan sa kabuuan, hindi ang bagyong Sinlaco ang pangunahing banta o panganib dito sa ating bansa. Ang dagat at alon ang mas dapat nating bantayan na posibleng maging epekto sa napakalakas o na posibleng epekto sa tumitinding lakas ng bagyong Sinlaco. Ang forecast ay consistent sa maraming modelo, ngunit patuloy pa ring minomonitor dahil ang bagyo ay nasa open ocean at maaring magbago ang galaw nito anumang oras. Kaya paalala sa ating mga kababayan, huwag agad magpanik. Intindihing mabuti ang ibig sabihin ng paglapit sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Iwasan ang paglalayag kung delikado ang alon o malalakas ang alon sa inyong lugar at makinig lamang sa mga opisyal na ulat. Kaya sa ngayon, malinaw ang mensahe, walang direktang banta dito sa ating bansa o landfall scenario mula sa bagyong Sinlaco. Ngunit may posibleng epekto sa karagatan at patuloy nating babatayan ang anumang pagbabago. Kaya stay informed, stay alert at manatiling ligtas. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mga kababayan, sa gitna ng mga balita tungkol sa bagyo, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ang ating kanlungan kahit may banta sa ibang lugar. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan sa gitna ng anumang sitwasyon o panahon. At yan po ang ating update sa ating panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa lagay ng panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.